sa ating lahat. Tag-init na naman. At kagaya nyo rin ba ako na naghahanap ng blender na hindi basta-basta? Dahil naghahanap din kayo ng blender na may iba't ibang function. So ito, share ko sa inyo yung nabili kong 6-in-1 blender na ang brand ay Bard Food. So, ito po yung ating Bard Food. Hindi po ako sure kung paano po yung proper pronunciation niya. So, this is German by the way. Yan o, German Technology and Guaranteed Reliability. So, this is a multi-purpose juicer. So, 6-in-1 po to. Nabasa ko po sa ads nila na nakakapag-crush ito ng malalaking ice. So, perfect na perfect kung gagawa tayo ng mga shake or smoothie sa bahay. Kasi usually, yung ice natin is yung ginagawa lang natin sa ice wrapper. So, malalaki yun. Ayan. So, what's inside the box? Ito. May instruction manual. So, may styro siya for protection. So, by the way, this is also heavy duty daw. So, itatry natin ito mamaya. Wow! Ang laki! So, napakalaki ng ano niya, jar. Ayan o. Yung picture niya. So, ito yata yung mixer niya. Yung ilalagay dito sa gitna ng kanyang picture. So, may mga ganito siya. I think this is for the juicer. Ito yung kanyang squeezer. So, for oranges, lemons, limes. Ito yun. Ayan. So, try natin yan mamaya. Ito pala is yung egg beater component niya. So, ang galing, diba? Pwede siyang mag-beat ng egg. So, meron pa dito. Ang dami-dami niyang laman. So, inside the picture is another picture. Ayan. So, I guess this is for yung mga gusto nating i-pulverize or i-powder. So, mafe-feel mo na yung material na gamit niya is ang kapal. Ayan o. So, parang napaka-durable niya. Ito yung cover niya. Ayan. So, yung main feature natin. So, isa sa napakagandang feature nito is that yung blades niya dyan sa loob is 8 pieces. So, may 8 blades po siya which can pulverize or grind even plastic containers. So, ang ganda. Mapapawaw ka talaga. So, ito yung cover ng ating picture. Yan. So, maraming naghahanap dito, lalo na yung mga mommies. So, ito yung grinder niya, meat grinder. So, pwede din po siya as food processor. Ang ganda. Wow. And then, nakita ko po doon sa ads nila is ito. Pwede kang mag-slice ng gulay dito. Ayan, o. Napakarami niyang blades. Ayan, o. So, kung gusto niyo mag-slice ng carrots, ng pipino, marami pang iba, gawa ka ng salad. So, I guess, dito yan nilalagay. So, ito pala yung lagayan nito. Ayan, insert lang natin yan dyan. So, lastly, yung pinaka-machine niya. Ayan. So, ayan o, ang laki ng machine niya. So, parang first impression ko talaga dito is napakatibay nito. Compared sa mga nabibili lang natin sa mga supermarkets or department stores or appliance centers. So, ito yung pinaka-machine niya. So, ito yung on and off niya. Ayan. And I think this is the pulsator. Yan. And ito, hindi ko po alam pa sa ngayon kung ano ito.
At yung iba pa niya features, but maybe later we will find out kapag ginamit na natin to. So, dito po sa ilalim, yung feet niya po is rubber. And then, ito naman po yung kanyang fan or yung ventilator niya. Yung body niya po is silver. So, medyo may kabigatan po siya, no? So, ito naman po yata yung nagpapaikot sa ating blades. So, ito po, hindi po siya rubber. So, I guess this is one of the features po kung bakit tinatawag na napaka-durable niya. Kasi yung mga nabibili po nating blender kadalasan is rubber at yun po yung unang nasisira kapag gamit na. Try natin, ilagay natin yung ating picture dito. Ayan, yan o. Rubberized din po ito. So, ayan, ilagay natin o. Try natin ilagay muna. So, yung body po niya is hindi po siya glass. Ito po ay hard plastic. Yan o. So, ayan po. Ang ganda po talaga. May capacity po pala ito na 3 liters. Yan. So, pang family po talaga. So, this is heavy duty. And I guess this is also good for business. So, yung unang purpose po niya is as blender. So, yung jar po or pitcher ng ating blender ay may capacity na 3 liters. Ayan. So, gawa po ito sa plastic. And then, meron din po itong kasama na parang kanyang mixer. Ayan. So, lalagay natin to dito. So, ito try natin. So, base po sa kanilang ads is napakaganda ng kanyang motor kasi at na blades niya kasi kahit yung malalaking tipak ng ice is kaya niyang smoothen. So, try natin. Gagawa tayo ng fruit shake. So, gamit yung normal lang na ice na nabibili natin sa mga tindahan or yung gawa lang natin sa bahay na nilalagay lang natin yung tubig sa ice bag. So, ilalagay na natin yung ating mga prutas. So, kung nakikita nyo po is hindi ko po kinut or slice yung ating mga fruits. Yan. And then, ilagay natin yung ating ice. So, yan. Malalaki po yung ice natin. Homemade ice lang po ito. So, kung may ice cubes kayo or yung ice tubes, pwede din po yun. So, hindi ko na po ito lalagyan ng condensed or sugar. So, nasa sa inyo po kung ano lalagay nyo. Ayan. So, ito po yung switch niya. So, nakababa, ito po yung on. On na po ito. Yung up naman is yung off niya. So, i-on natin. Ayan. And then, dito po natin i-control kung gaano kalakas yung ating pag-blend dito. Turn nyo lang. May numbers po yan. From 1 to 15. So, yan. I-check natin kung may yellow pa ba. Ayo, ang smooth to. So, sa number 8 ko lang po nilagay yung switch. Ayan. So, kung makikita nyo sa malapitan is yung ice is, ayan o, para na lang siyang flakes. So, ulitin natin. Kung gusto nyo po na parang smoothie, pwede po natin ulitin. So, ayan. So, titingnan natin ngayon kung gaano siya ka-smooth. Ayan. So, napaka-smooth po ng ating fruit shake. So, yung ice po is totally blended na po sa ating fruits.
So, ayan po, kung makikita nyo po is napaka-smooth po ng ating fruit shake. So, kahit po malalaking tipak ng ice yung ating inilagay kanina is kayang-kaya niya pong i-blend. So, ayun po yung ating blender. So, yung blender po pala natin is meron po siyang ito, yung parang rubber na mat niya. So, ito po ay for anti-vibration. Kasi po, di ba, pag magbe-blend tayo is napakaingay at may tendency po na nag-shake yung ating machine. So, tatanggalin po natin ito ngayon for the next function ng ating juicer. So, yung next po natin is yung ating meat grinder. So, ito po yung container ng ating meat grinder. And then, ito po yung blades niya. So, i-attach lang po natin ito dito sa center. And ito po yung takip niya. So, yung cover po niya is meron po kayong makikita na open and close arrows. So, ngayon, isusubukan natin na mag-grind ng chicken. So, ideal po ito kung gagawa kayo ng bola-bola, siomai, o kaya ay lumpia, dumplings, yan. So, meron din po tayong vegetables, no? Pero mamaya na po natin siya ilalagay. So, yung cover po pala is, meron po siyang ganito, yung parang metal. Yan. So, itutusok po natin yan dito sa kaniyang blade. Ayan. And, i-close po natin. Pwede rin naman po na isabay natin yung meat and yung gulay natin. Pero dito po is para makita nyo po na kayang-kaya niyang i-grind yung karne. So, again po is on na po itong switch natin. So, ayan po, kung makikita nyo po dito is partially ground na po yung ating chicken. So, lalagyan natin yan ngayon ng gulay. So, lalagyan natin ng carrot, sibuyas. So, malalaking chunks yan. At buong garlic. Ayan. So, kung gusto po nyong itry yung pulse, ayan, pwede rin naman. Ayan. So, kung gagamitin nyo po itong pulsator natin is dapat alalay po talaga. So, i-open muna natin. Kapag po nag-stick po sa wall ng ating container yung meat and yung gulay natin is kailangan po natin siyang i-open. Para po sa kaligtasan nating lahat is bawal po yung kamay natin. So, dapat gamitan po natin ng tong o di kaya ay kutsara or yung spatula, rubber spatula. Pwede nyo rin po palang isama yung mga pampalasa nyo dito. So, ayan po yung ating ground chicken with vegetables po yan. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo po ng finer na texture. So, mas tagalan nyo pa po na i-process. So, ito po yung ating second function as meat grinder or pwede din po siya sa vegetable. So, pwede din po ito sa pork. Hindi ko pa natatry yung beef. So, yung third naman na function niya is as pulverizer and pureer. So, ito po yung kanyang container. Ayan. So, ilagay po ulit natin yung ating rubber. Ayan, na mat. So, yung capacity po niya is 600 ml. So, since pulverizer po ito is itatry natin na gawing pulbo yung ating coffee beans. So, pwede din po to sa mga beans. Nabasa ko po to sa manual niya. And yung ating pulverizer or pureer is pwede din po kayong gumawa dito ng baby food. Yung fruits po na ayan yung lagyan ng kahit na anong pampatamis, pwede din.
po yung switch niya kanina. So, ayan. So, medyo coarse pa po. So, medyo coarse pa po yung ating coffee bean. So, itry po natin na lakasan. At, iangat natin yung kanyang switch to number 4 or 5. Bango. Ayan. So, since yung coffee beans is gagamitin natin sa ating coffee maker, so medyo coarse yung kanyang texture. Ayan. So, kung gusto nyo pa po ng finer, patagalin nyo lang po yung switch na nasa number 5 or higher. So, nasubukan ko na din po to sa mga prutas na ginawa kong puree. Like mango and sibuyas. Yung white onion is ginawa ko po siyang puree. So, pwedeng-pwede po to. Napaka-fine po ng kanyang texture. So, susunod naman po is yung juicer niya talaga, no? So, as the name implies, yung ating multi-purpose juicer. Ayan. So, meron po siyang ganito. Ayan. So, para dito po yung masasala yung mga seeds ng ating oranges. And then, meron din pong ganito. So, ilalagay natin to dito mamaya sa yung ating katawan or ng pitcher ng ating meat grinder kanina. So, ito po yun. So, una is ilalagay muna natin yung ating container dito. Inalis ko po yung rubber and then ilalagay ko po itong container ng meat grinder natin. And then, ilalagay natin sa loob. Yan, i-insert po natin yung ating strainer. And then, ito po, yan. So, ilalagay lang po natin dito, yung top nito. Ayan. Dito po natin i-handle, to press yung ating oranges. Yan. So, dito po natin to hahawakan. Yan. So, handle it as comfortably as you can. Ayan. So, try natin yung ating orange. So, hindi nyo na po kailangang i-turn on yung ating mga switches. Ayan. So, meron tayo ditong oranges, which I cut into half. And, lagay po natin dito. I-press po natin. So, alalay lang po. Hawakan po natin dito. So, kung natataasan po kayo, pwede nyo na rin naman pong i-detach para mas ma-press. So, press in a circular motion. Ayan. Ayan. So, ito po yung itsura ng ating orange pagkatapos press. So, titingnan natin yung kanyang strainer. So, yan po, nasala po niya yung mga seeds. And, ito po yung juice. So, sample lang po ito. Yan. So, yun po, kapag po, marami na po kayong nagawang juice or na-press na fresh na juice at gusto nyo pong lagyan ng cucumber, kaya, or apple, or yung ibang fruits, is pwede nyo pong ilagay itong ating blade. So, kunwari po, may juice na dyan. Yan. So, same process po sa meat grinder kanina. So, pwede nyo pong lagyan ng kahit na anong prutas na gusto nyong i-mix na nagawa nyo juice. So, yung pang-limang function naman ng ating juicer is vegetable cutters. Yan o. Or shredder. Yan. So, may tatlo po siyang blades. Ito. Yan. So, meron din tayong ganito. And then, this one. So, pwede nyo po itong i-detach and palitan nyo po ng ibang blade. Yan. So, ito try natin to. Yung isa sa kanila. Yan. Since pipino po yung ating susubukan, ito pong ganitong slicer yung gamitin natin. Ilalagay po natin yung blade na to dito. Ayan. And then, i-lock po natin. So, make sure po na naka-lock po siya. May guide po dito. Ayan o.
Dalawa dito and dito po sa kanyang harapan. So, yung ating vegetable cutter is may nakalakip na ganito. Ayan. Hindi ko po alam kung anong tawag nito. Pero, mahanap nyo po to sa package niya. So, ilagay po natin dito. Again po, ito po yung container natin sa meat grinder kanina. Ayan. And then, i-close po natin. Once na set up na po natin yung ating vegetable cutters inside, is ilagay po natin yung ating switch sa number 1. And then, saka po natin ihulog dito yung ating gulay o yung ating pipino. Voila! Ayan. Check po natin na yung ating pipino. So, for your safety po is i-detach nyo po muna yung ating container from its motor. Medyo tricky po ito. So, gamitan nyo po ng tong o di kaya ay kutsara para alisin po yung ating blades. So, ayan po, na-shred po yung ating pipino. So, kanina po, ganito po kalalaki yung ating pipino. Yan. And then, ngayon po is shredded na po siya. Yan. So, for salads po, pwede to. So, again po, may iba't ibang klase po siya ng blade. And this one. So, pwede nyo po yang i-try. So, yung 6th and last function po ng ating juicer or multi-purpose juicer is bilang beater. Yan. So, pwede nyo pong i-beat yung itlog, yung cream, ganon. So, since i-try lang natin, so, water lang po yung nilagay namin. So, para hindi naman din po masayang yung itlog. So, ganito po pala yan. So, ito yung ginamit natin kanina para sa pag-slice ng ating pipino. So, ito yung, din po yung gagamitin natin sa ating beater. So, may ganito po siya para po siyang skirt. Ayan, o. So, lagay po natin. Yan. So, may guide po siya, yan. And then, lagay nyo lang po. So, i-close po natin. So, yan po. Na-set up na po natin yung beater natin. So, I guess po, pwede pong nakalagay una yung ating beater. Tapos, dito po natin ilalagay yung ating egg or yung ating liquid. Or, pwede din pong sabay sila. So, like this po, water lang po yung nilagay namin. Ano yun? So, yun po, nag-splash po yung water natin kasi hindi po natin nalagyan ng takip. So, meron po pala siyang takip. Yan. So, insert po natin dito. Safe na and pwede nyo na po siyang i-redo. Yan. So, kung nahihirapan naman po kayo dito sa part na to, yung beater, as egg beater or liquid beater, pwede nyo naman pong gawing manual. So, mas easier po. Or kung may whisk po kayo, yun, pwede. So, yun po yung ating Bardfu multi-purpose juicer. So, this is a German technology and guaranteed po na reliable sa ating kusina. So, sa mga mommies na naghahanap ng 6-in-1 or multi-purpose na juicer or blender is mai-recommend ko po ito sa inyo. Kasi, many times ko na rin pong nagamit ito, especially po yung meat grinder niya. So, nakakatulong po sa pagnenegosyo. So, sa paggawa ng lumpia, bola-bola, siomai, at marami pang iba. So, kung interesado po kayong malaman kung saan ko po ito nabili is mag-comment lang po kayo at ibibigay ko po sa inyo ang link ng store nito. So, don't forget to click like and subscribe kung nakatulong ang video na ito sa inyo. So, have a beautiful day po everyone! Bye!